Ang pagiging successful ay hindi tungkol sa dami ng ari-arian na mayroon ka, or sa dami ng kayamanan na mayroon sa'yo. Dahil ang totoong success ay nasusukat sa personalidad at pagkatao na mayroon ka. Kung ikaw ay may positibong pananaw sa buhay, at may magandang reputasyon, at marami pang ibang pagugali na masasabi kung higit na mahalagang aspeto ng masasabi nating tao na talagang totoong matagumpay. Ngunit paano kung sabihin ko sa'yo na mayroon ding mga tao na kabaliktaran ng mga ito, at sila ang mga taong hindi nagtatagumpay sa buhay, kahit tila ginagawa naman nila ang lahat, gaya ng pagiging masipag, matiyaga. Pero alam mo ba na maaaring ang iyong mga maling paniniwala ang talagang pumipigil sa iyo na magtagumpay? At ito ang ating tatalakayin sa video natin ngayon, dahil pag-uusapan natin ang 5 sa mga kasinungalingan na nagpapahirap sa iyo. Kaya makinig ka ng mabuti, dahil isa-isahin natin ang 5 mga kasinungalingan na ito, na kung iyong magagawang alisin, ay anupat hindi lang gaganda ang takbo ng iyong buhay, bagkus magsisimula mo na rin maabot ang iyong mga layunin. Kaya kung ikaw ay nakahanda na, ay let's start now. Kasinungalingan number 1, ang paniniwalang swertehan lang ang pagyaman. Ang pag-iisip na swertehan lang ang pagyaman ay isa sa mga kasinungalingan na hindi lang pipigil sa iyo na magsumikap, bagkus isa rin ito sa mga hahadlang sa iyo sa pagkamit mo ng iyong mga pangarap. Dahil ang salitang swerte ay may hahalin tulad natin sa pagtaya ng loto, na kung siswertihin ay maaaring ikaw ang maka-jackpot, ngunit taliwas sa katotohanan na ang paghihintay ng swerte ay lalo lang nagpapahirap sa iyo, dahil kung maghihintay ka lang ng swerte, instead na kumilos ka na, ay hindi mo lang sinasayang ang iyong oras, bagkus sinasayang mo rin ang mga oportunidad na ikaw ay matuto. Dahil ang pag-asenso sa buhay ay hindi mo makukuha overnight, or lalo na sa pag-asa mo sa swerte, dahil ang pag-asenso ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pagpupursige, ng pasensya, at ng pagtiyatiyaga, na hindi lang huhubog ng iyong katatagan, kundi maghuhulma rin ng iyong mabuting personalidad, at ng iyong karakter, bilang isang matagumpay na tao. Kasinungalingan number 2. Ang paniniwalang, ang mayayaman ay sakim at masama. Ito ang isa pa sa mga kasinungalingan na kadalasan mong maririnig, lalo na sa mga taong hindi nakakaalam ng financial literacy, at ng tamang perspective ng isang taong mayaman. At nangyayari ito dahil na rin sa impluwensya ng kapaligiran na mayroon tayo. Halimbawa na nga ay ang palaging ipinapalabas sa mga teleserye, or movie, na kung saan ang mayayaman ay ang palaging kontrabida, at ang mahihirap naman ay ang palaging inaapi. At kung minsan naman ay bunga na rin ito ng maling sabi-sabi ng ating mga nakakasalamuha sa ating paligid. Ngunit bakit nga ba nakakapigil ang paniniwalang ito para tayo ay umunlad? Una, dahil ang pag-iisip na masasama ang mayayaman, ay parang pagsasabi mo na rin na masama ang yumaman. At sa ganito ngang pananaw, ay hindi mo lang inilalayo ang sarili mo sa pagyaman, bagkus inilalayo mo rin ang iyong sarili sa mga oportunidad na maaaring magpayaman sa iyo. Kaya bago mo sabihing masasama ang mayayaman, ay bakit hindi mo muna isipin kung sino ang maraming natutulungan na mahihirap, at sino ang maraming nagagawang oportunidad para sa iba, kagaya ng pagbibigay ng trabaho, hindi ba't ang mayayaman? Kaya hindi masama ang maghangad na yumaman. Dahil mas marami ka pang matutulungan kung ikaw ay isa ng ganap na mayaman. Kasinungalingan number 3. Ang pagsasabi na ipinanganak kasi akong mahirap, kaya mamamatay din akong mahirap. Ito ang isa pa sa mga kasinungalingan na talagang tumatak na sa iilan nating mga kababayan, ang paniniwala na kung ikaw ay ipinanganak bilang isang mahirap ay wala ka ng pag-asa para sa pagyaman. Ang mga maling paniniwala na ito ay nabuo dahil na rin sa kung ikaw ay isang mahirap, ay maraming mga mahalagang bagay ang hindi mo kayang matugunan. Isa na nga dyan ay ang pangtustos para sa araw-araw mong mga pangangailangan, at budget para sa iyong edukasyon, at marami pang iba na madali mo lang sanang masusolusyonan kung ikaw ay ipinanganak na isang mayaman. Ngunit, tama ba ang mga paniniwala na ito? Ang sagot ay isang malaking hindi. Dahil ang pag-asenso ng isang tao
ay hindi nakasalalay sa dami ng kanyang pera or sa estado ng buhay na mayroon siya. Sa halip na kukuha ito sa pamamagitan ng mahabang pagpupursige, pagsusumikap, at pagtitiis na gawin ang mga bagay na magpapalago hindi lang ng iyong kaalaman, kundi magpapahusay din lalo ng iyong mga kasanayan. Kaya hindi tama na isipin mong wala ka ng pag-asang yumaman kung ikaw ay ipinanganak na mahirap, dahil maraming successful na tao ngayon na nanggaling lang din sa wala at ngayon ay isa ng ganap na successful at mayaman. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa kung ikaw man ay ipinanganak na mahirap, sa halip ay gamitin mo itong advantage upang lalong maging magaling at mahusay. Gamitin mo itong motivation para lalo kang magsumikap, dahil sabi pa nga ng isang tanyag na First President of South Africa na si Nelson Mandela, na poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings. Kaya kung gusto mong makawala sa kahirapan, ay isa lang ang natatanging solusyon. At ito nga, ay ang paggawa mo ngayon ng aksyon. Kasinungalingan number 4. Ang pagsasabi mo na, hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya ako mahirap. Ang ganito ngang kaisipan, ay isa rin sa mga kasinungalingan na aking nakalakihan, at madalas ko rin na marinig sa mga taong nasa mababang uri ng antas ng kanilang trabaho. Iniisip nila na kaya sila mahirap ay dahil hindi sila nakapagtapos ng kanilang pag-aaral, at ang tanging yumayaman lang ay ang mga taong nakapagtapos sa mas mataas na edukasyon. Ngunit ito ba talaga ang katotohanan, o isa lamang ito sa mga hadlang na pumipigil sa iyo sa pag-abot mo ng iyong mga pangarap? Dahil kahit nakapagtapos ka pa sa mas mataas na universidad, or kahit na ikaw pa ay mayroong mataas na pinag-aralan, ay hindi ibig sabihin nito na ikaw na ay magiging successful o milyonaryo pagdating ng araw. Dahil nakadepende pa rin ito sa kung paano mo gagamitin ang iyong mga kasanayan. At ang mga halimbawa nga nito ay sila Mark Zuckerberg ng Facebook, Bill Gates ng Microsoft, at Michael Dell ng Dell Computers. Sila ay nagpasyang umalis sa kolehiyo upang lumikha ng mga negosyong matagumpay na hindi lang nagpabago sa ating mundo, bagkus lumikha rin ng malaking oportunidad para sa marami. Kaya hindi dahilan ang hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral para ikaw ay umunlad, dahil mayroon kang sariling kakayahan na maaari mong paglinangin at paghusayin upang nang sa gayon ay ikaw ay maging isang matagumpay. Kasinungalingan number 5. Ang pagsasabi mong, hindi ako magaling dyan. At hindi ko alam yan. Kaya hindi ako para dyan. Ang ganitong kaisipan ay isang hadlang na pumipigil sa iyo para lalong mag-grow at maging mahusay. Dahil kung ang sinasabi mo palagi sa iyong sarili ay hindi ka magaling dyan, kaya hindi mo kayang gawin yan, ay hindi mo lang sinasabotahi ang iyong sarili, bagkus sinisira mo rin lalo ang tiwala mo sa iyong natatanging kakayahan. Kaya imbes na isipin mo na hindi mo ito kaya, ay mas maigi na isipin mo kung ano ang mga maaari mong magawa na makatutulong sa iyo para lalong umunlad at gumaling. Dahil kahit sino mang pinaka-successful na tao ngayon, ay hindi naging successful overnight. Dahil kagaya mo, dumaan din sila sa maraming pagdududa sa kanilang sarili, at ng maraming kabiguan na kanilang hinarap at pilit na pinagtagumpayan, kaya ngayon ay lalo silang naging magaling at successful dahil sa kanilang mga pinagdaanan. Sapagkat ang mga pagsubok na iyong kinakaharap ay hindi isang hadlang na dapat mong iwasan, kundi isa itong karanasan na magtuturo sa iyo ng mga bagong kaalaman na makakatulong sa iyo para lalong mag-grow at maging matagumpay. Kaya hindi ka dapat mag-focus sa iyong mga kahinaan, bagkus doon mo ituon ang iyong sarili sa mga bagay na makakatulong sa iyo at magpapalago ng iyong kaalaman. Doon ka tumingin sa mga oportunidad at huwag sa mga hadlang, dahil kung nasaan nakatuon ang iyong isip ay doon din nakatuon ang iyong pag-unlad. Dahil tandaan mo na where your focus goes, your energy flows. At dito nagtatapos ang ating video.
Maraming salamat sa iyong panonood. Sana ay marami kang natutunang aral dito sa ating bidyong tinalakay. Paalam, in God bless.